Ang pagkakamali ko lang, hindi ko na naisip na mali yung kasi nga mas matanda ako. Nauna sa akin yung yung sarili ko na siguro baka naghanap din ako ng ng maglalambing sa akin na kaya ganun. Ah. Tapos hanggang sa nahulog rin yung loob ko sa kanya. Yun, tinanong ko na siya na ba't ka tingin ng tingin sa akin? Siguro gusto mo ako ganun. Sabi niya naman, kung sabihin niya raw na oo, ano raw gagawin ko? Sabi ko gano'n. Ikaw ako, sabi ko, diniligawan ka kita. Kaya lang, pagkakamali ko, hindi ko naisip na malaki yung tanda ko sa kanya, nauna kagad sa kanya. Sabi ko, ay sige, bahala na ako. Sige, kung hindi naman siguro ka ako. Sa mata lang tao masama ito, sa mata siguro ka ako ng Panginoon, maintindihan ka ako tayo. Kasi, kumbaga, yun lang din ang niya sa akin Ang pagkakamali ko lang naman na nakikita sa ginawa ko ang edad ko Kumbaga hindi ko siya tinignan bilang bata Ang sa akin, yung sa damdamin ko lang din Hindi, ibig ko nga sabihin, okay sa'yo yun, ganun, kuya. Wala naman ng problema sa akin kung yun ang ikakabuti niya Kung itatanong ko sa'yo yun, okay ba yun sa'yo? Ba't tayo mo bumalik? Gusto ko po kasi sa kanya Okay. Okay. Mensahe po sa kinakasama po ng anak niyo, Nay. Ano po yung gusto sabihin? Sana naman po, wag naman na po niyang saktan yung anak ko. Kung di na po niya kaya, ibalik na lang niya po yung anak ko dito. Saka sana ka ako pagtsagaan niya yung mga salita niya ng kasi nga, bata pa nga, siya nang magpasensya. Pag niyang sasaktan. Kahit minsan, di ko po kasi nasaktan yung anak ko. Di ko po pinagtatrabaho dito yan. Ako lang po nagtatrabaho. Di ko po inuutosan yan. Kung makukumbinsi ko itong anak nyo na maibalik sa inyo, mas okay po ba sa inyo or ano sa tingin nyo? Okay naman din po yun kung makumbinsin niyo po siya kung ano po ang niya. Kasi dapat to dito, nag-aaral pa lang Nag-aaral pa. Mag-aaral nga po sana yun. Nangyari nga po yung ganyan Pumasok po kasi sa buhay namin yung si Kuya Gumawa po ba kayo ng aksyon para mapilit po yung anak nyo na makabalik ulit sa inyo or paano po na na ibinigay nyo na yung kay dito sa kinakasama po niya? Ginawa ko rin naman din po ng action niya kaya lang po sabi sa akin po ng mga nilapitan ko po sa akin na sabi daw kung ayaw daw magpakita kaya nga ikaw umalis yung anak niya ayaw ikaw magpakita sa iyo wag mo ikang papagalitan para ikaw bumalik sa'yo pagka bumalik na sa'yo yung anak mo di kung alam mong nasaan sila saka ka bumalik dito sa amin na kung talaga yung anak mo gusto mong bawiin. Yung pasya nyo, paano po siya nabuo? Na lang ho talaga dito. Parang naging buo yung pasya nyo na dito na siya, dito sa kinakasama niya. Hindi nyo ilinaban ho yun sa inyo. Bakit po naging ganun yung desisyon? Kaya hindi ko na rin po hinayaan ko na rin po sila kasi nga po, kung lalo ko pong bawi-bawiin din po. Ganon din po ang gagawin niya ng anak ko na yun gagawa din po ng kanya para makaalis. Iniisip ko kung ano pa mangyari dyan sa anak ko. Nalulungkot daw siya dito sa bahay. Di daw niya matiis na makita daw niya si Kuya. Mahal daw niya talaga. Na daw siya dito. Hindi daw siya makakatulog pag di niya nakikita si Kuya. So na siya, nahulog na talaga siya. Opo, kahit naman po anong ko dyan para nanalita ko, payo ko sa anak ko Di din po ako pinapakinggan, sarili na po niya ang desisyon ng nag-ano sa kanya po So sa tingin nyo talagang
Ginawa niya na po lahat. Opo. Okay. Alam po ba ng papa niya itong nasabi niya na po doon? Ay, hindi ko po sinasabi po sa papa niya. Wala din naman din pong kwenta yung papa niya sa kanila eh. Hindi na po nagsusuporta. Ilang taon na po. Kung makukumbinsi ko siya, mas okay po ba yun? Okay naman po sa akin yun kung makumbinsin niyo po siya. Okay po. Sige po. Mag-uusap po kami ulit. Makinig lang po kayo. Opo. Sa ngayon, kumusta yung ano mo ngayon? Bali pang 3 days na pala to, no? Kumusta yung parang yung nasa isip at puso mo? Ayos naman po. Payapa naman. Opo. Okay, kasi kasama mo siya. Opo. Okay. Pero alam mo ba, mali yung mga desisyon mo ngayon. Alam ko naman eh. Sa tingin mo, saan pupunta tong samahan niyo ni Kuya? Hindi rin po alam eh. Alam mo ba, pagka nauuna yung mga desisyon natin, na hindi nauuna yung desisyon ni God, yung mga kagustuhan niya, alam mo ba, nagiging magulo yung buhay natin pagka ganon? Kasi nung una natin yung sarili natin, hindi muna tayo nagtatanong kay God kung tama ba to, tama po ba to God, itong decision ko na to. Alam mo naman sa isip mo na hindi pa naman panahon, hindi pa talaga panahon na magkaroon ka ng relasyon, lalo na napakabata mo pa. Dahil doon sa kagustuhan mo, napapahama ka. Hindi kinakikinig kay mama mo. Anong nangyayari? Napapahama ka. Anong nangyayari sa mga hindi nakikinig sa mga magulang? Ate? Papahama. Yun yung ayaw kong mangyari sa'yo. Mapahama ka. Kaya kung pwede, mag-isip ka. Paano mo ayusin yung buhay mo? Gusto mo ba habang buhay ganyan yung buhay mo? Hindi ko naman kino-question yung kakayahan ng mahal mo. Pero mas maganda kung kayo talaga, mag-aral ka muna. Kung talaga naman kayo pagkatapos mo. No, Kuya? Ang decision niya hindi ko naman inaali. Nirespeto ko naman kung ano yung magiging decision niya. Oo. Hindi ko naman siya inuunahan ng sa mga sarili niya. Yeah. Gusto ko yung sa utak niya. Kung gusto niya sabihin niya. Sige. Pupunta na ako sa'yo, Kuya. Wait lang. Pag-isipan mo tong sasabihin ko. Kung gusto mong umayos yung buhay mo, makinig ka kay mama mo. Tsaka sa akin. Kahit balibaligtiran mo, balibaligtarin mo yung mundo, tama ang mama mo. Mag-aral ka muna. Pagka wala si God dyan sa buhay natin, sa puso at isip natin, nauuna yung kagustuhan natin, magulo yung mundo. Tanungin mo si God, tama ba yung mga desisyon mo? Lagi mong i-connect si God sa buhay mo. Pagka yung sarili mo, sa bagay, ngayon, mahirap siyang paliwanagan kasi parang nasa heaven siya niyan eh. Nasa mundo siya ni Kuya. Okay, sige, mapunta na ako kay Kuya. Lagyan kitang mic para marinig ka, no? Pera muna ako ng mic. Okay, Kuya. Bali, 36 ka na, no? Kuya? Tama ba? 36? Opo. Pero, kumusta po kayo? Tumayos naman. Paano nagsimula lahat, Kuya? Pwedeng ikwento mo sa amin. Nagsimula akong lahat niya nung gumagala-gala ako doon sa mama niya. Ayun, kakagala-gala ako doon. Ayun nga, yung nagkakaano kami. Titigan doon.
Tapos parang napansin ko na ganun. Yung honest na ano kuya, gusto ko maging honest ka sa akin. Gumawa ka ba ng mga action mo para makuha yung loob niya? Ganun. Ano, ang gumawa ko ng action, nung ano yan, kinumpronta ko talaga siya, tinanong ko siya. Sabi ko, ba't ka tingin ng tingin sa akin? Gusto mo ako, ano? Ang pagkakamali ko lang, hindi ko na naisip na mali yung ano kasi nga, mas matanda ko. Nauna sa akin yung ano yung sarili ko na siguro baka naghanap din ako ng ano, ng maglalambing sa akin na ano, kaya ganun. Ah. Tapos hanggang sa nahulog rin yung loob ko sa kanya. Yun, tinanong ko na siya na, ba't ka tingin ng tingin sa akin? Siguro gusto mo ako, ano? Ganun. Sabi niya naman, kung sabihin niya raw na, oo, ano raw gagawin ko? Sabi ko gano'n. Ikaw ako, sabi ko, dililigawan ka kita. Kaya lang, pagkakamali ko, hindi ko naisip na malaki yung tanda ko sa kanya, nauna kagad sa kanya. Hindi ko naisip na, ay, mali pala itong ano, ganyan. Nito ko na lang sa kanyang pinapaliwanag na, sabi ko, ang laki na agwat ko ako sa'yo. Marami ka akong kukontra, kalabang ka ako natin ng mundo. Kahit saan ako natin dalhin, mali ka ako itong ginagawa natin. Ano ba ako masasabi mo? Sabi ko sa kanya gano'n. Wala raw siyang pakialam, basta gusto niya raw kami. Ayaw niya raw gusto niya, lagi kami kasama, ganyan. Kaya hindi na rin ako kahit anong pagpupumilit ko na paliwanag sa kanya na yun lang sinasagot niya sa akin eh. Palagi ganun lang eh. Ayan, kaya umabot kami sa ganito. May ano ka sa kanya na... Nakarating kami dito ng ganyan. Kaso, paano mo nga siya sasabihan? Paano mo itatama yung mali niya? Ikaw mismo, na ano ka na din eh, nandala ka ng damdamin mo. Sabi mo nga, hindi mo na nakita yung Tsaka, edad niya. Kahit anong gawin kong tama, kasi kahit anong gawin ko, paulit-ulit kong pinapaliwanag sa kanya na gano'n. Hindi pwede gano'n. Yun lang din yung ano niya eh. Sasagot niya. Palagi yun lang yung lagi sasagot niya. Palaging gano'n na wala siyang pakialam, gano'n. Hindi niya naiisip yung kumbaga pinapaliwanag ko sa kanya, parang hindi niya parang hindi niya iniintindi. Palagi yung sarili lang, yung ano lang niya, basta gusto niya ako, yun. Kaya yun na lang din pinangawakan ko. Sabi ko, sige, bahala na ako. Sige, kung hindi naman siguro ka ako, sa mata lang tao masama to, sa mata siguro ka ako ng Panginoon, maintindihan ka ako tayo. Kasi, kumbaga, yun lang din ang niya sa akin eh. Ang pagkakamali ko lang naman na nakikita sa ginawa ko ang edad ko eh. Kumbaga, hindi ko siya tinignan bilang bata eh. Ang sa akin, yung sa damdamin ko lang din eh. Pero wala akong sa kanya, yung porkit nagsama kami, may gagalawin, ganyan. Hindi. Yeah. Basta kami, yakapalik, ganun lang. Dahil alam ko naman kung saan ako lulugar eh. Hindi naman ako pwedeng Tsaka hindi naman pwedeng yan dahil sa edad niya na yan. Alam niya na yung dapat mali, niya rin. Hanggang saan na kayo? Anong level na ng samahan niyo ngayon? Kasi 3 days na kayo ngayon. 3 days o 3 nights? Hapon, galing po kami doon sa mama niya eh. Ang plano ko talaga, iiwan ko talaga to. Kaya lang, ayaw nga niya talagang hindi niya ako talaga inanuan eh. Napamahal na siya sa'yo. Ko sa kanya, kasi ayoko naman iwan siya ng basta-basta lang eh. Nandun kami sa mama niya, tutulog kami. Bakit? Nagpaalam ako sa kanya na Ba't di mo siya maiwan ng basta-basta? Ipupunta yan doon. Susundan ako niyan. Gagawa uli ng yan, kaya gusto ko, yung pag nagpaalam ako sa kanya ng maayos na, uwi ako, ganito ganyan, tama na yung tigil na. Yun, hindi na siya pupunta dahil malinaw na sa kanya eh. So, inaano mo siguro baka mapahamak siya kung... ganun nga, kasi nagawa na nga niyang umalis eh. Pinuntahan niya ako, kaya kami umabot dito eh. Sinasabi kanya ni mama niya na natutulong. Umalis to. Pinuntahan niya talaga ako. Sabi nga ni nanay, tinangay mo yung anak niya. Ay, hindi yun. Siya, ito. Kakasabi lang kanina. Siya tumawag sa akin, natutulog ako sa bahay. Tinawagan niya, nagpasundo sa akin to. Nay. Nasabi lang niyang tinangay ko, gawa nung sinundo ko to. Paano yung word nyo na tinangay? Di ba, kakasabi nyo lang kanina, tinangay po niya yung anak niyong minor de edad. Yung sumama po sa kanya. Yun, sumama sa akin. Sumama, okay. Kasi pag tinangay, iba na yun eh. Parang nagnakaw ako ng isang bagay na siya. Parang tinangay mo na rin sa gano'n kahit gusto niya.
Hindi, sa batas mo siguro. Ganon nga yung lalabas. Pero yung sa akin, Ayaw mo, di mo siya matatangay. hindi ko siya matatangay kung ayaw ko eh. Kaya pero kasi, ikaw kasi may edad, kahit ano Kung, mangyari. kaya lang, kung ano, hindi ko talaga alam tumawag siya sa akin na ano, siyempre nagpasundo. Tsaka, kung hindi ko kilala, hindi ko masusunduin eh. Siyempre, ano ko rin eh, kaya sinundo. Gusto ko rin. Nga po, kaya may point. Kumbaga, hindi ko rin siya maiwasan. Kaya lang, hindi ko siya tinangay ng biglaan na, kasi yung ikaw mo, dinukot. Ganon, hindi ganon. Pero ganun din pa. Ano, sige, alin doon? Dinukot mo o tinangay mo? Linawin mo, kuya. Kahit sa divorce. Hindi ko rin maintindihan eh. Mayroon po kasing ano, ang pagkakaintindi ko kasi sa... Hindi, linawin mo sa amin. Dinukot o tinangay? Anong gusto mo doon? Wala ko doon eh. Wala Kasi ang doon. sa akin, sinundo ko siya ng maayos. Okay. Nagpasundo siya eh, di sinundo ko siya ng maayos. Yeah. Kasi pagka dinukot at tinangay, masakit to sa akin yun eh. Parang iba yung dating sa akin. No? Naubusan na siguro. Masama yung dating sa akin So, ng ganun salita. Yung, Hindi ko magugustuhan yan pagka ganun. yung sinasabi ni nanay, sinasabi mong hindi mo siya tinangay. Oh, lagi ko naman, kasi iba yung bitaw niya kasi ganun eh. Kagagaling lang namin kahapon doon eh. Doon. Sa kanila eh. Kaya tumawag ulit. Para marinig lang niya. So, hindi mo siya dinukot, hindi mo siya tinangay. Hindi hindi oh. Kasi So, wala po sa dalawa? wala. Pangit to kasi yung salita na ganun. Okay. Paano mo, sige, paliwanag mo. Nagpasundo siya sa akin. Nagpasundo. Oo, ganun. Oh, Nay, nagpasundo daw po, hindi siya dinukot or tinangay. Kasi pag dinukot, iba dating sa akin. No, hindi ko magugustuhan yun. Baka Yung parang- dinukot kasi sa'yo galing eh. Kakasabi mo Oo, lang. dinukot. Kasi nga, yung pagkakaroon niya, tinangay. Sa ngayon, base sa mga narinig mo sa akin, ano yung parang tumatakbo sa isip at puso mo? Sa totoo lang, natatakot ako kasi baka mamaya yung ginagawa ko pala na to, ikapahama ko. Ang sa akin lang naman, nagmamahal lang naman ako. Wala naman akong masamang intention na ano. Kasi yung nakabanda huli ko, saan ako pulutin eh. Kaya nga kinakausap ko na maayos yung mga magulang niya para wala akong tinatakasan sa batas. Tinataguan man lang. Kasi, siyempre, minor de edad nga siya. Sa mata ng batas. Hindi naman ako makakapagtago dyan eh. Buong mundo yun eh. Siyempre, natatakot ako sa sarili ko. Sa kagustuhan kong magkasama kami. Kumbaga, tinatanggap ko na lang din yung takot ko. Sinasabay ko na lang din sa sarili ko. Bahala na ako kung anong gawin nila sa akin. Basta ako magkasama tayo ngayon. Kung ano man kako mangyari sa akin, bumalik ka sa nanay mo. Kung sakaling hulihin man kako ng pulis o may ibang taong umanting kako sa akin, basta kako ikaw, bumalik ka sa nanay mo. Kasi hindi na kita maalagaan, hindi na kita mababantayan kung may mangyari sa akin. Yun lang ang sinasabi ko sa kanya. Pero hanggat kako walang nangyayari sa akin, maalagaan kako kita, tsaka mababantayan kita. Sabi ko gano'n. Yan, araw-araw pinapaliwanagan ko yan. Pagka natulog kami, gumising kami, lagi ko sinasabi sa kanya. Baka naman kako naliliwanagan ka na, huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Kahit anong oras kako, pwede kitang dalhin sa mama mo. Kung nalulungkot ka Doon, Kuya Martin. kung nalulungkot ka o nag-iisip ka na gusto mo, namimiss mo mga kapatid mo, yung mama mo, magsabi ka lang kahit na may trabaho ka ako. Kahit nagtatrabaho ako, dadaling ka ako kita doon. Sabi ko sa kanya gano'n. Kung ka ako mag-iisip sa sarili mo na hihigpitan kita na parang hindi ka malaya, kaya ka sumama sa akin para maging sa sarili mo, maramdaman mo malaya, di ba? Ayun, lagi ko sinasabi sa kanya, basta ako na-miss mo na yung lugar niyo, gusto mo na umuwi. Okay lang ka ako sa akin kasi naiintindihan ko ako yun. Kasi ka ako, bata ka pa. Ayun ang lagi ko sinasabi sa kanya. Pero ikaw, kuya, kaya mo yung ganito na ang layo ng gap nyo? Kaya mo ba siyang, di ba, mga immature, yung mga salita niya na minsan narinig ko kanina eh. Hindi, yun naman, Sabi nung nanay, ikaw nang bahalang mag-ano dyan, ganito. kabisado rin naman ako ng mama niya. Pagka sa mga salita-salitaan lang na ganun, mapakadali ko lang kung intindi yun. Yung kahit nga minsan may mga nagagalit na sa akin, todong galit na galit. Pinipilit ko pa rin maging mahinahon sa pakikipag-usap. Dahil wala naman ding magandang kahantungan yung pakikipagtalo eh. Yan lang din yung inaano ko sa sarili ko. Tsaka yan, umiyak lang sa harapan ko yan. Hindi na. Ala na kami pagtatalunan yan. Lagi ko sinasabi sa kanya,
Pag pumatak ako yung luha mo, talo na ako ko, hindi na ako yung katwiran ko kako, mawawala na. Hindi ko na ako may pagtatanggol yung sarili ko. Pag nagtatalo tayo, umiyak lang ako eh, sabi ko sa kanya. Yun lang, ganun lang. Pero para sa'yo ngayon, ano yung parang matimbang na... Kasi para sa akin, gusto ko mabalik muna kay mama niya tapos makapag-aral siya. Kasi itong pasukan. Wala naman ang problema sa akin yun eh. Siya lang naman ho yung Pero sa'yo okay ka doon? Okay naman ho sa akin yun. At tanungin natin kung ngayon. sakali po na babalik siya doon, ako po magbabalik sa kanya. Hindi, ibig ko nga sabihin, okay sa'yo yun, yung ganun, ano, kuya. Wala naman ang problema sa akin yun kung yun ang ikakabuti niya eh. Kung itatanong ko sa'yo yun, okay ba yun sa'yo? Ba't tayo mo bumalik? Gusto ko po kasi sa kanya eh. Okay. Okay. Gusto mo talaga siya? Opo. Ba't ka sobrang napamahal sa kanya? Eh halos 2 buwan pa lang naman kayo magkakilala. Basta po mahal ko siya. Anong ginayo mo ba to? Ay, hindi ako marunong ng ganyan-ganyan. Inano lang naman kita. Wala akong alam sa So, ganyan. napamahal talaga sa'yo. Ano yung magandang gawin, Katekram? Mabigyan nyo nga ng payo si ate. Ba't ganun na yata talaga yung mga kabataan ngayon? Hindi kaya pagsisihan mo to? Itong desisyon mo? Ha? Hindi po. Ba't sa tingin mo hindi mo pagsisisihan? Kasi kasalanan ko naman po eh. Oo, kung isang araw magbago ang isip niya. Alam kong darating sa punto na ganun eh. Basta wala akong ibang gagawin pagka nagbago ang isip niya. Babalik ko lang siya sa mama niya. Kay nanay. Ganun lang. Kasi hindi ko naman, kahit anong pilit ko rin sa kanya, hindi ko siya mapilit eh. Yeah. Ilang beses ko rin siya pinilit na, ba't di ka mag-aral ka muna pagka na sa edad ka ng, yung tamang edad ka na, tsaka tayo ano. Para malayang malaya ka ako tayo. Sinasagot niya sa akin, mag-aasawa na nga ako, mag-aaral pa. Lagi lang ganun sinasabi niya. Eh, paulit-ulit lang ganun. Lagi ko siyang kakusapin, paulit-ulit din ganun. Nagsawa na rin ako kakausap. Kaya sabi ko, ituloy na to kung ganun eh. Kasi ilang beses ko siyang sinasabi yan, paulit-ulit lang din na ano. Pero hindi ko pa rin inaalis sa isip ko na balang araw, baka magkaisip siya na ano, ganun. Maisip niya, mali. Kaya nga lagi sasabi sa kanya, pagka ako balang, hindi man siguro katagalan, baka mga ilang ano lang yung maisip mo na mali pala tong ano ko. Kausapin niya ako na maayos na wala nang problema sa akin, willing ako na ibalik siya kay mama niya. Yeah. Basta makapag-isip lang siya ng tama. Pero yung mga desisyon niya, hindi nire-respeto ko naman yun. Lahat ng desisyon niya kahit sa bata. May tanong lang ako. Isa na lang tanong ko. No? Okay, ganito. Kumari lang na may magkaso sa kanya. Paano mo didepensahan? Paano mo siya pagtatanggol? Yun po, sasabihin ko po yung totoo. Anong sasabihin mo? Kumari, pulis. Na ganun po, na sumama po sa kanya ng kusa. Paano kung sasabihin sa'yo na kasi mali siya, siya yung may isip, siya yung may, kumbaga, matanda. Ba't hindi niya itinama yung mga desisyon mo? Paano mo sasagutin yun? So ngayon po, hindi ko po muna alam eh. Kasi isa yun sa butas sa kanya na kuya, kasi ikaw yung may isip eh. Ba't di mo itinama yung maling desisyon ng bata? Ba't mo kinunsinte? Paano mo sasagutin yun? So ngayon po, hindi ko po alam yung sasagot ko eh. Okay. Pero, kuya, pero kasama mo kami doon, kuya. Doon sa gustong mas magandang plano sa kanya. Sasamahan mo kami doon. Kumbaga, ipaano natin sa kanya na ano muna, dapat mag-aral muna siya.
Siguro ngayon kasi hindi natin, kahit anong gawin natin katekram, kahit anong tulak natin dito, umuwi sa kanya, sa bahay po nila, kay nanay niya, ang nasa isip po nito, si Kuya. Hindi, mamaya susubukan ko rin kausapin. Mm. Araw-araw ko naman siya kinakausap. Ang tanging maitutulong mo sa akin, Kuya, makumbinsi siya na future muna niya, mag-aral muna siya. Kasi sa ngayon talagang kahit anong pakiusap natin dito katekram, yung mundo nito, si Kuya, wala siya sa ngayon naririnig sa atin. Pero ikaw yung makakatulong sa kanya na, ganito muna, mag-aral ka muna. Kaya kahapon nagkita na kami doon sa may anak niya sa kabila eh. Kasi nakaban ako sa mismo, binaban niya ako doon sa lugar nila eh. Yeah. Hindi niya na pala mababawi yun, na nakaban ako. Pagka pinaban pa lang ganun, hindi na pwedeng bawiin. Yung hindi ka muna tanggalin sa pagkakaban. Hindi, pwede kitang tulungan doon, Kuya, na Hindi. okay naman, nag-usap naman po. Doon, wala akong problema kahit di ako pumunta-punta ron. Kasi siya lang naman pinupunta ako doon. Basta ganito, Kuya, ang ano natin dito, matulungan yung kung kayo naman talaga darating yung panahon, kayo naman eh. So ipagpe-pray mo yon, tapos maayos mo na yung mga plano, yung future niya. Pag nakagraduate na siya kahit grade 12, kung talagang hindi mapigilan yung nararamdaman niya. Pero supportahan natin doon sa doon sa paano siya maging makapag-aral muna. Paano gumanda yung kinabukasan niya. No, ate? Basta lagi mo isipin si God, si mama mo. Unahin mo si God, si mama mo. Pag-pray natin itong itong mga ganitong pinagdadaanan niyo, no? Basta hangarin ko dito, hangarin namin ni Kuya, yung future mo, yung magandang kinabukasan mo. No? Doon sa nararamdaman mo, hindi kita mako-question doon. Siyempre, normal na makaramdam kang ganon. Tao lang tayo. Pero ikaw talaga kasi ang masisisi kasi ikaw yung maisip. So, tutulungan mo kami na makumbinsi siya na mag-aral muna siya. Pero sa ngayon, kahit anong gawin natin talaga sa kanya, itulak man natin yan papunta doon, babalik at babalik siya sa kanya. Ikaw yung makakatulong sa amin, Kuya. Paano, mag-decide ka kagad. Ako yung bibili kung wala ka pa ng gamit mo, gamit pang aral, bag, sapatos, uniform. Yun nga po kung wala pa ako sa kanya. Mga gagamitin niya ako na yun. Bibilang kita. Para kung makapag-decide ka ngayon, bibilang kita ng mga gamit mo ngayon. Basta mas maganda focus muna sa pag-aaral. Ha? Hindi naman siya makawala, dyan lang siya. Mag-ipon muna siya. So, bigyan mo ako ng update mamaya, no, ate? Or kahit bukas. Or pagka, pag-isipan mo, no? Yung napag-usapan natin, no? Basta kasama mo ako dito, Kuya. Kung mahal mo talaga siya, ibibigay natin yung magandang future para sa kanya.